Well, very much welcome po 'yan, yung mga ganyang, action. Positibo po 'yan sa ating mga kababayan, sa antas ng mga LGU. But then again, babalikan ho natin, dapat hindi per LGU. Pero wini-welcome ho natin yung mga ganyang, ginagawa 'no, Mhm. ang ating mga LGU ay sana 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 all 'no, sana mas maraming LGU yung tularan po yung ginagawa diyan sa Dagupan City, Mhm. et cetera. But then again, it's not, hindi po ito responsibilidad ng per LGU, Mhm. no? Ito ay responsibilidad ng entire government. At these times of crisis, ang hinahanap ng taong bayan, nasaan ba yung gobyerno? 'Di ba? Nasaan yung tulong para sa lahat, no? Mabuti kung diyan sa Dagupan, okay diyan. Pero papaano naman yung mas maraming rihin natin, mas maraming sektor na sa ngayon po talaga ay sobrang lubha ng impact ng crisis, oil price hike. At mukhang bukas, no? Mukhang bukas, hindi natin alam kung tataas naman muli or ano mangyayari dahil hindi pa naman po tapos ang giyera sa kasalukuyan. Kaya ano dapat po talaga parang ang ginagawa ng gobyerno ay mas denial pa at this stage. Pero ang ating mga manggagawa at ordinaryong mamamayan ang sumasalo ng pinaka mabigat na buhay araw-araw. Kami ho yung nag skip na lang ng merienda, kami ho yung naglalakad na lang, yung isang sakay papasok at papasok at pauwi sa trabaho ay kailangan nilang maglakad. So, kami ho yung nagbabawas ng baon para sa aming mga anak. Kami ho yung mga manggagawa ang nakakaranas ng posibleng makalaya sa tirahan, tataas ang presyo ng kuryente, pwede kang maputulan, at the same time ang tubig. Tumaas na po ang presyo ng bigas, yung kung gusto mong kumain ngayon ng maayos-ayos at masarap na kanin ay kailangan mo bumili ng halagang 65 pesos pataas na presyo kada kilo. So, hindi ho yan ma-deny at hindi ho kailangan aksyon sa ganyang bagay yung papatsi-patsi. Kaya at this moment, ang hinahanap talaga natin, nasaan ba ang gobyerno? Nasaan ba ang tulong ng gobyerno sa gitna ng krisis? Kasi hindi nga tayo ang may gawa ng krisis. Pero ang nangyayari, sa atin ho pinapapasan. Palagi sinasabi ng gobyerno, maghigpit ng sinturon. No? Wala na hong hihigpitan, sobrang higpit na eh. Ah, mahigit sa mahigit sa doble na ang itinaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero yung response ng gobyerno, for day work week, negative pa. Diba? Ayaw tanggalin yung humingi na si Bongbong Marcos ng kapangyarihan sa Kongreso para tanggalin yung excise tax. Excise tax na nga lang, 6 pesos sa litro ng diesel, 10 piso sa gasolina, nagdidili-dali pa kung kailan gagawin. Di Mhm. ba? Pagkatapos, yung presyo ng mga bilihin mula sa bigas at iba pa, patuloy yung pagsirit araw-araw. No? Kaya kailangan ho talaga natin makalampag eh. Kailangan ho natin magprotesta, kailangan natin magsalita. Kasi kung wala hong malakas na resistance ng mga magagawa at taong bayan sa ground, no, ay patuloy lang ho tayong i-ignore ng gobyerno ni Bongbong Marcos doon sa ating mga lehitimong kahilingan na dapat magkaroon ng immediate na maibsan yung krisis yung nararanasan natin. Mhm. Sir Jerome, meron po yung mga, companies na nagpapatupad po ng, pagbabawas sa pasok po ng kanilang mga manggagawa dahil din po dito sa nararanasan po nating matinding init ng panahon. O yung iba nagbabawas ng oras o nag-adjust po ng oras. Para sa iba, maganda po ito dahil, somehow makakatipid ano, sa pamasahe kasi mataas po yung, singil sa pamasahe po ngayon at sa presyo po ng produktong petrolyo. Pero kayo po ba sa KMU, ano po yung maipapayo po ninyo para kahit papano hindi maapektuhan yung kita ng ating mga manggagawa and at the same time, na-check pa rin, napapangalagaan pa rin yung kanilang kalusugan despite dito po sa mataas po na temperaturang nararanasan sa ating bansa sa ngayon? Well, alam niyo bang Bumarian, ang private sector ay no work, no pay. Alam natin lahat yan. Pangalawa, yung issue po ng matinding tag-init, alam natin ito taon-taon nangyayari sa atin. Mhm. So meron na tayong mga mekanismong in place, kailangan lang ituluyan no sa mga bawat factory para maproteksyonan ang mga manggagawa. Ah,
ang kailangan talaga ay vigilant, no? Vigilant ang mga manggagawa sa gitna ng ganitong sitwasyon kasi parang ang approach ng gobyerno parang it look like bago sa atin. Hindi siya bago. Kailangan lang sustain at kung usapin yan ng health issue ng mga manggagawa, meron tayong occupational health and safety law na dapat ay implemented on the ground. At pangalawa, wala naman ng problema sa amin kung 4 na araw lang ang trabaho. Pero kailangan hindi mabawasan yung sweldo. No, ang problema dito sa ini-introduce na for the work week sa private sector particularly, kasi no work no pay nga kami. So pagka no work no pay at pag wala kang pasok, wala kang ano. Pero kung gagawin nila bilang tulong sa mga manggagawa na 6 na araw papasok, pero equivalent ng 48 hours na sahod kada linggo, no? Ay wala hong problema sa amin yung bagay na yan. Okay, sir. Sir, baka meron pa po kayong mga karagdagan pong panawagan or mensahe na nais pong ipaabot, syempre, sa ating mga kapwa manggagawa sa ating bansang Pilipinas. Go ahead po, sir.